Okay, magandang araw. Ayan, may nakabili na tayo ng lighting controller. So, galing ako sa 384B na lighting controller. So, ako na mag-upgrade kumbaga doon sa medyo let's say komplikado. So, pinahirapan talaga yung sarili. Kasi nga, meron na din kasi akong dalawang beam na kakabili ko din lang. So, medyo kailangan ko ng mas madali siguro, naisip ko. Mas madali para makontrol ko si beam. Pero mukhang nahihirapan ako sa ngayon. Kasi nga, itong binili kong bagong lighting controller is 1024. So, talagang nung una ko siyang makita, actually ginawan ko to ng unboxing video. Kaso hindi ko na nga na-upload. Kasi natatawa lang ako kasi wala talaga ako ibang masabi. So, sobrang, parang yung tipong bulag ka, na wala ka talagang idea nung unang tingin mo pa lang dito sa unit na to. Kaya sabi ko, so inaral ko na siya, inaral muna hanggang sa makukuha na siya ng konti. Kaya nag-decide na rin ako na gumawa ng video series. Ito siguro magiging series kasi nga madami talaga siyang kailangang aralin. Ayan. So, nag-decide ako ngayon na gumawa ko ng video para makatulong na din ako dun sa mga katulad ko na baguhan dito sa lighting controller, and then yung mga nagbabalak pa lang na bumili, naghahanap sila ng mas upgraded or mas na lighting controller. Wala pa ako masyadong background dito tungkol dito sa product na ito, no. I assume na parang siya, generic din kasi meron din binibenta ito na nagbebenta na ibang brand. So nagre-rebrand lang ito, ni-rebrand lang din siguro. Ayan. So pero yung yung interface niya is King Kong. Ayan. So nabili ko siya kasama yung tour case, pero may option si seller, si Wesley Light, na kung gusto mo yung unit lang, so nasa around 9,000. And then kung kasama yung tour case, ayan, nasa 12 plus, 12.5 yata, 12.6. Nakuha ko siya last 6.6. So yun nga, June 9 na sa akin na to unit na to. So ikailang days pa lang ngayon. 9 days, ayan. So, fresh na fresh pa talaga. So, buksan na natin. Ito yung tour case niya. Ayan. So, ito yung syempre, para siyang mixer niya. May takip siya na matatanggal mo ng buo yung top. Para mixer lang. Ayan. So, dito sa video na to, magra-run through muna tayo sa ngayon. So, lang, parang mabilisang run through ng interface niya. Sana hindi malaglag. So, mahigpit naman. Okay? Ayan. Yan yung kanyang kabuuang interface. Madulas, guys. Ayan. Yan yung kabuuan ng interface. Lapit ko muna yung camera. Ayan, baba ko ng konti. Wait lang. Ayan. Ito yung niya, yung pinakang mukha. So, dito sa sa portion na to, dito natin makikita yung attribute. Ayan. So, yung term na yan, so wala yan dun sa mga basic controllers lang natin, no, na mga DMX controller. Kaya, so, yun yung bagong-bago sa akin. Siguro may nakita ako ditong kaparehas doon sa mga controller lang na basic, is itong scene and chase. So, parang yun lang wala akong iba. Pero parang ito, ano ba to? DBO. DBO, parang stands for itong BO blackout.
So, the same doon sa mga basic controllers. Sa pag pinindot mo yung blackout, talagang mamamatay lahat ng lighting fixtures. Parang blackout din to. Pero, other than that, halos walang kaparehas. Okay? Ayan. So, dito, yun nga sabi ko kanina, dito yung pinakang interface. Meron makikita ditong XLR, pero pang ano lang to, pang lamp. Ayan. And then, may USB port dito. So, kakailanganin natin yan. Later. Ayan. Ito yung attribute. Ang ibig sabihin ng attribute is parang, yan yung mga features or characteristic ng ating mga lighting fixtures. Nandyan natin siya makikita yung dimmer, yung red, yung RGBW, yung shutter or merong ibang term nito doon sa basic na controller. Strobe. Ayan. Strobe. Dito, shutter siya. And then, dito sa portion naman na to, ito yung area ng fixtures. Dito natin i-assign yung bawat lighting fixtures natin. Kung kunyari meron kang fire LED, meron kang beam. Ayan, kuha muna ako ng asan na ba yung aking kubi ko? Ayan. Para talagang yung mga terms, fixture area siya. Ito yung fixture area. Tapos ito naman yung playback area. Ayan, dito natin ma-control yung mga chase na ginawa natin, yung mga scenes na ginawa natin. Nandyan yan, nandito sa area na to. And then, nandito yung display area. And then, nandito yung wheel area. So, kung makikita ninyo dito sa attribute area, mayroon itong, ilan to? 8. So, kumbaga, dito sa 1, 2, 3, 4 hanggang 8 na attribute, kailangan mo itong i-press. And then, dyan natin mapipili kung anong klaseng attribute siya. So, ang nauuna dito, dimmer. And then, sunod is iris sa A, and then sa B, shutter. So, parang each attribute, mayroon siyang number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, dito naman sa taas, hanggang 18, and then 17, 18, 19, 20. So, hanggang 20 lahat na attribute. So, each attribute, meron siyang A and B na parameters na makokontrol nitong dalawang wheel na to na A and B. Ayan. Kung kunyari, yung red, kadalasan dito nagfo-fall sa 13th attribute. So, yung red and yung red and green, yung red nasa A, yung B is green. So, dito natin makokontrol siya sa wheel A and wheel B. Ayan. So, yan. Diyan muna tayo. Hanggang dyan lang muna tayo, no? So, ito nga pala, hindi ito tulad ng mga basic controllers na as soon as na ma-set up mo siya, mabigyan mo siya ng power, connect mo sa ilaw sa ating lighting fixtures, for example, fire LEDs. Pag na-connect na natin yung DMX cable and then power and all, pwede na natin siyang mapailaw. Pero ito hindi talaga siya. Hindi mo talaga siya mapapailaw hanggat hindi tayo gumagawa ng personality. So yung personality, yan yung parang description, dyan natin mai-input yung mga features ng ating lighting fixture para ma-recognize siya ni controller. So parang kailangan mo muna siyang ipakilala sa isa't isa by means of maggawa muna tayo ng personality through sa laptop, sa app na ginagamit. So ito pala, ang app na ginagamit is yung Showtech Personality Builder. Ayan. So, papakita ko sa inyo. Tabi ko muna to. Okay. So, kailanganin natin yung ating laptop. Ayan. So,
para makaano tayo ng app. Kasi kinausap ko rin si seller. Base doon sa manual, dapat may kasama siyang app nga, yung personality builder. Kaso, kinausap ko sa seller, wala daw. Okay, so naghanap din ako online ng solusyon. So, ang nakita ko is ito. Ayan, wait lang. Ito yung nakita ko. Showtech Creator 1024. Ayan. Ayan, kung makikita ninyo, nandito ito yung parang attribute kanina na itunuro ko dun sa lighting controller natin. Ayan. Doon sa attribute area, ito yung makikita natin doon. Kumbaga yung isang line na to, from 1 hanggang 8. Yan yun. So, meron siyang 1A dito, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, and so on. Ayan. Ngayon, etong A na to, ang magkocontrol kasi nito, yung wheel A. And then yung etong 1B, ang magkocontrol nito is yung wheel B. Okay. So, kung meron lang tayo, ang una natin ang i-share ko sa inyo, is yung parleds. Okay? Sa parleds muna tayo para medyo madali lang ayusin, ang tawag dito, i-control. Hindi tulad ng mga beam na medyo komplikado na siya. So, dito muna tayo mag-umpisa tayo sa 8 channel lang. Guys, okay, 8 channel lang kasi yung mga parleds hanggang 8 channel lang. And then, ayan. Para makagawa tayo ng personality, kakailanganin natin yung DMX control. Ano ba tawag dito? Yung sa manual niya, guys. Ayan. Ito yung magiging reference natin. Ayan. Kung ito yung pagbabasehan natin, so 8 channel nandito sa taas, and then meron siyang 4 channel lang nandito sa baba. So kung dito sa 4 channel, gagamitin natin yan doon sa fixture natin is yung D001, D00, o yung plus 16, D0017. Mali. D017, 3 digits lang pala. Diba? Tama ba? 3 digits lang. Okay, and then another plus 16, plus 16, and so on. Ayan. So, 4 channel lang siya. Ang unang-una na channel is red, and then green, blue, and white. So, pag dito sa A channel, ang magiging address ng ating parleds is doon na tayo sa A. So, instead of D na 4 channel lang, doon tayo sa A. Ang address natin. So, the same, plus 16 pa din, and so on. So, nandun yung 8 channel para ma-access natin itong lahat. Okay? So, sa paggawa ng personality, ayan. Wait. Ayan. Sa paggawa ng personality, ilalagay lang naman natin yung channel dito. For example, ayan, gawa tayo. Kunyari. Magalaw. Sorry, pasensya na magalaw ang aking camera. Ayan. So, una, for example, kita ba? Wait. Ayan. Full screen natin. So, dito, kung sana nakita nyo yung cursor, so, nandito yung dimmer. Ayan. Yung dimmer, guys, is nandito sa ating channel 1. Ayan. Channel 1 is, ang nakalagay dito is, malinaw ba? Master dimmer. Ayan. So, ito din yun. So, i-click natin tong dimmer. And then, dito sa channel number, ayan, sa channel number, lalagay natin 1. Okay. Bago pala yan, kailangan natin ng fixture name. Kung baga, bibinyagan natin yung ating lighting fixture dyan. So, for example, ang gagawin ko is yung aking, tawag dito, yung aking parled na Big Dipper,
yung aking Big Dipper na LP ba yun? LP001H. Tama, LP001H+. Ba't tumataas yung camera ko? Anyway. Oh my God. Ayan. LP001H. So, ang gagawin ko is, lalagyan ko siya ng par. Okay, wag tayo palang maglalagay ng space kasi hindi yan mababasa ni lighting controller. Hindi yan mababasa na 1024. So, ang mababasa lang, pag nilagyan natin ng space, kung ano lang yung letters na before the space, yan lang yung magre-reflect. So, hindi tayo maglalagay ng space. Instead, pwede tayong maglagay ng dash. Par. LP. Saan galing yung K? LP 001. Ayan. LP 001H. So, pwede natin lagyan ng symbol ng plus. Ayan. Yan yung magre-reflect doon. So, number 2. Ito kasi naka-ano na to, itong dimmer na to, hindi natin pwedeng ilipat yan kung dito or kung saan. So, dyan lang talaga siya. Automatic. Pero pagdating doon sa 1024 natin na lighting controller, mag-fall siya sa 1A. Automatic yon. Okay? Ayan. So, punta na tayo dito sa RGBW natin. So, yung red is based dito sa ating manual. Yung red is channel 2. Channel 3 is green. Channel 4 is blue. And then 5 is white. So, dito sa red, ayan. And then, punta tayo dito sa channel number. So, lagyan natin siya ng 2. And then, sunod yung ating green. So, punta tayo sa channel. Lagyan natin siya ng channel 3. And then, si blue, lagyan natin siya ng channel 4. And then, 5 for white. Ayan. So, next is, ang gagawin natin is, ilalagay natin yung channel 6 niya is strobe. Ayan. So, dito, pero yung strobe dito sa 1024, ang ano dyan is shutter. Ayan. So, channel 6, si shutter. Ayun. Ngayon, yung number 7. Yung channel 7, guys. Channel 7 is iba-iba yung ano niya. So, dimming, 0 to 50. And then 51, color output, jump change. So, ito yung nag-iiba-iba yung kulay. And then, nag-fade. Habang nag-change ng color, nag-fade. And then, pulse change. Meron din siyang 251 to 255 is the sound control. Ayan. Okay. Now, channel 7, pwede nating ilagay dito sa control. Ayan. So, 7 siya. And then, dito naman sa function, ilalagay natin is yung channel 8, which is yung meron siyang iba-ibang color na activated by sound. Sound controlled. Na different colors. So, red, green, blue, white, yellow, violet, faint pink, cyan, etc. Okay. Tapos yung pinakamataas na value, 240 to 255 is sound control, tapos nag-iiba-iba siya ng kulay. Ayan, dito natin nilalagay yung 8. Bakit na naman? Okay, dyan natin nilalagay yung 8. Si dito sa function. 8. Ayan, so nagawa na natin yung personality. Ngayon, ang susunod natin gagawin dyan is isi-save natin. So, pwede tayo mag-save as. Asan ba yung ating USB? So, ngayon isi-save natin siya. Ayan.
pag press natin yung save, ayan. Ito na yung lalabas sa kanya. Diretso sa USB drive, and then ang magiging file extension niya is .r20. Ayan. Ito na siya guys, yung PAR LP001H H+. Ayan. So nandyan na siya sa USB. So after that, so syempre after natin siyang ma-save, ayan. I-check na natin. Okay. Ipapasok na natin siya ngayon doon sa ating lighting controller. Dito sa 1024. So, alisin ko muna to guys. Ayan. I-check na natin. Kunin ko yung USB. And then, ayan. Dito na tayo sa ating lighting controller. Ayan. So, ang gagawin ko, power on muna natin. Ayan. So, ilalagay ko na siya ngayon sa ating USB port. Ayan. And then, lapit ko lang. Ayan. So, para ma-check natin, titingnan natin dito sa setup. Ayan. Ayan yung setup. Ayan. And then, yan na yung lumabas sa kanyang display. Ayan. U-Disk, wipe. Ayan. Personality manage, user settings. So, yung itong mga lines na to with corresponding button siya dito. A, B, C, D, and E. Ayan. So, pipili tayo. Kunyari, personality manage tayo. Ayan. So, under personality manage, meron siyang delete personality, delete all personality, update personality. So, doon sa bago nating ginawang personality kanina, so ang mangyayari dyan is update personality. So, press D. Ayan. So, nandyan na siya guys. Ito na yung ginawa na personality kanina. Ayan. So, ibig sabihin, pwede ko na siyang maipatch doon. So, mag-sample tayo kahit ano lang para maipakita ko sa inyo. Exit muna natin. Para maipakita ko sa inyo kung ano yung ginawa natin kanina. Ayan. Kunyari, magpa-patch tayo, patch fixtures, and then, kung merong marami tayong personality na ginawa, so, lalabas yan dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. So, dito, so, yun lang naman yung ginawa natin, kaya, A lang. Ayan. So, lalabas na dyan. Patch par. So, DMX. Anong number ng DMX? So, makokontrol nitong V, will. Ayan. Lalagyan natin 1. Kunyari, 1. Ayan. So, line A kasi sa output niya meron siyang line A. Line B. So, nasa line A natin. Kunyari, kinonect yung ating parlets. So, line A, okay na yan. And then, ipapatch natin, kunyari, dito sa 1. DMX is in use. So, meron ako nakalagay na pala dyan. Sige. I-enter ko lang to patch. Enter. Exit pala to. So, nandito yung enter. Ayan. Kunyari DMX 1 nga. So, dito tayo para libre siya. 15 siguro, wala tong gamit. Oh, meron na rin. Enter. Okay. Ayaw. Meron na siguro akong nakalagay kasi dyan. So, gawin ko muna, i-wipe ko muna. Wipe off, wipe all. Ayan, enter, yes. Okay, and then patch. Patch by fixture. Number 1. And then, dito ka siya i-assign. Ayan. So, kunyari, okay na siya. So, balik tayo.
So, dito sa 1, ayan. So, kung makikita ninyo guys, meron na siyang dimmer. Nandyan na yung dimmer niya. And then, for example, hanapin natin yung colors kanina. Wait. Yung colors kanina, dito yun mag-fall sa 9 to 16. Ayan. 13. Ayan. So, makikita natin dyan, nandyan na yung red, nandyan na yung green. So, ayan. So, ibig sabihin, nandyan na yung ating ginawang personality. Okay? So, ayan. Sa ngayon, yung video na to is, lang tayo. So, parang nag-run through and then, gumawa tayo ng personality for the Parled na Big Dipper LP001H+. Okay, sa susunod na video, so, itetest na natin siya sa actual na lighting fixture. So, maglalagay ako ng 4 dyan. Na paggagamitan natin yung nung personality na ginawa natin lang. And then, from there, tuloy-tuloy natin yon hanggang sa makagawa tayo ng chase. Kasi kung hindi diretsuhin natin, so masyadong tatagal yung video. So, ayan. For this, paalam pansamantala guys. And then, see you on my next video. Please consider to subscribe para tuloy-tuloy lang tayo. Okay? So, maraming salamat sa panonood. Thank you.